Kinukuha si Patrick Hill bilang isang bagong empleyado ng Fortico Security. Pinakilala siya kay Bullet na nagbigay sa kanya ng palayaw na H at namamahala sa kanyang pagsasanay. Dahil sa kanyang misteryosong personalidad, nahihirapan si H na makibagay sa kanyang mga katrabaho, lalo na si Boy Sweat Dave. Isang araw habang nagde-deliver ng pera, na-hostage si Bullet at humihingi ang mga kidnapper ng 2 milyon mula sa kanilang sasakyan. Nang makasalubong ni na H at Dave ang mga kidnapper, mabilis silang na-dispatcha ni H gamit ang kanyang husay sa baril. Nang maglaon habang inaatake ang truck ni H, naglakad siya palabas habang pinapausukan ng tear gas ang sasakyan. Nakita ang muka ni H at biglang tumakas ang mga salarin. Nagkaroon si H ng isang sexual na relasyon sa kaopisina niya, si Dana Curtis. Kasama lang pala ito sa kanyang plano. Tinutukan niya ng baril si Dana habang tinatanong siya tungkol sa isang nakatagong imbakan ng pera. Inamin niya na minsan siyang kumuha ng pera sa isang tindahan ng alak para sa kanyang retirement savings. Ngunit naninindigan siya na ito lang ang kaisa-isang beses na ginawa niya ito. Noong nakaraang 5 buwan, sinagot ni H ang isang tawag na humihiling sa kanya na tumulong sa rikon ng isang armored truck. Huminto si H sa kabila ng tulay mula sa armored truck depot at sinabihan niya si Dougie na maghintay sa loob ng sasakyan. Pumunta siya sa malapit na food truck. Habang kumukuha siya ng pagkain, tumawag siya para ibigay ang lokasyon ng truck. Gayunpaman, habang ang sasakyan ay tumatawid sa tulay, ito ay sinalakay ng isang hiwalay na grupo ng mga magnanakaw na nagpapanggap bilang mga construction worker. Binaril nila ang mga gwardya at pati na rin si Dougie dahil sa pagiging saksi nito. Tumakbo si H papunta sa anak niya, ngunit nabaril din siya, pero hindi siya namatay. Ang pagkakakilanlan ni H ay nakilala sa kalaunan bilang si Hargraves, ang pinuno ng isang kriminal na organisasyon. Sinabihan ng ina ni Dougie si H na siya ang dahilan kaya namatay ang anak niya. Gustong malaman ni H kung sino ang mga responsable sa pagpatay. Ang kasama ni Hargraves ay nagmumungkahi na ang pagnanakaw ay isang inside job matapos mabigong makahanap ng bagong impormasyon. Sinabi ni H na lilipad siya pabalik ng London para pakalmahin ang kaniyang sarili. Ngunit ang katotohanan, nag-set up siya ng isang contact upang mabigyan siya ng ibang identity at para makita ang resulta ng autopsy ng anak niya. Mga dating tauhan ng militar ang mga magnanakaw sa construction project na pinamumunuan ni Jackson at isang lalaki na nagngangalang John. Dahil gipit sa pera, nagpasya ang grupo na magnakaw sa mga bangko na masinsinang pinlano ni na Jackson at Tom. Ang lahat, maliban kay John, ay pinapanatili ang kanilang reputasyon na namumuhay ng normal kasama ang kanilang pamilya. Sinimulan nilang pagnakawan ng isang mayamang lalaki kung saan nagtatrabaho bilang security guard ang kanilang kasamahan na si Carlos, ngunit ilang $100,000 lang ang nakuha nila. Dahil dito, nagpasya ang grupo na magnakaw ng milyon-milyong dolyar sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga koneksyon sa mga negosyong armored truck. Habang tinatapos ang misyong ito, si John, labag sa kagustuhan ng iba pang kasamahan, ay binaril si Dougie hanggang sa mamatay. Pinatay din ng mga gwardiya at sinubukang patayin si H habang tumatakbo siya patungo sa kanyang anak. Pagkalipas ng ilang buwan, tinipon ni na Jackson at Tom ang grupo para magplano sa kanilang huling pagnanakaw ng mahigit $100 milyong sa Black Friday mula sa Fortico Depot. Habang magkasamang bumabiyahe, inamin ni Bullet na kasabwat siya sa mga magnanakaw at nakiusap si H na tumulong para walang mapahamak sa kanilang dalawa. Upang makapasok sa depo, nagtago sa truck ang mga magnanakaw na nakasuot ng full body armor at sinimulang kumuha ng mga bihag, kabilang sina Terry at Dave. Mabilis na kumilos ang mga magnanakaw habang ang isang empleyado ay nag-activate ng alarma at ang mga empleyado sa likod ng mesa ng mga baril ay nagsimulang lumaban sa kanila. Sa pag-uudyok kay Dave na magtago, katulad ng gagawin ni Terry, sinakal ni H si Carlos at kinuha ang kanyang body armor sa pagsisikap na ipagtanggol ang kanyang sarili. Nang mabisto si Bullet, binaril niya sina H. Tanging sina Bullet, Jackson at John ang nakatakas sa depo at si Jackson ay malubhang nasaktan.
Matapos iwasan ang mga pulis, dumating sila sa isang garahe na may lagusan sa ilalim ng lupa. Bumunot si Jackson ng baril sa pag-aakalang susubukan ni Jan na barilin sila, ngunit pinigilan siya ni Jan at hiniwa ang kanyang lalamunan. Nang makarating sina Jan at Bullet sa dulo ng tunnel, bumunot si Bullet ng revolver at naghahanda na barilin si Jan, ngunit naunahan ni Jan si Bullet. Natuklasan ni Jan ang isang telepono na nagri-ring sa isa sa mga bungkos ng pera sa kanyang apartment na iniwan ni H sa loob upang hanapin siya. Hinarap ni H si Jan tungkol sa autopsy ni Doogie, saka siya pinatay sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya sa parehong mga lugar kung saan tinamaan si Doogie. Ibinigay ni H sa kakilala niyang FBI agent ang pera at pagkatapos ay sumakay sa isang kotse kasama ang tropa para makalayo. Please subscribe at paring ng notification bell icon para masubaybayan mo pa ang iba pang magagandang kwento. Pa-comment at like na din sa ilalim. Maraming salamat sa panonood.